Musta guys? Ano, kaya pa? Paano yan? Yung 18 Maleta Boys, nag-recant na. As I expected. Na-expect ko naman yan noon pa. Na darating yung mga oras na to, magre-recant talaga sila. Grabe no? Pera-pera lang. As in. Pero kapapanood ko lang nung press briefing ni Ombudsman. Naninindigan talaga siya. Paninindigan niya yung yung mga individual affidavit na pinasa sa kanila para sa kaso kay Romualdez. Pag ano kasi pag alam mo pag paiiralin mo talaga critical thinking, hindi ka naman talaga maniniwala sa mga 18 Marines na yan. Eh dun pa lang sa 18 Marines, di ba? O, apat lang pala yung Marines. Doon pa lang eh. At saka tapos nakilala mo yung mga nag-handler sa kanila. Obvious naman. Kumbaga halatang halata mo naman na, na may gumagamit lang talaga sila. Pero nung time na naglabas ng picture si Ombudsman noon na kasi parang hinahanapan pa rin nila ng ng katotohanan sa mga sinasabi ng mga Maleta Boys. 'Di ba naglabas sila ng picture na na yun nga yung may mga maleta, pero yung picture is panahon pa nung yung nakaraang administrasyon kay Duterte. Ako talaga sa totoo lang, ang pananaw ko dyan sa mga yan, kaya yan nagamit, kaya malakas din ang loob na gamitin sila. Ang mga handlers nila, ganun. Ano yan eh, meron talaga silang alam, nakatotohanan. Siguro meron talaga silang ginawa na siguro isang beses lang o kanino man. Hindi lang natin talaga alam kanino ba talaga o sino. Kaya malalakas ang loob magsalita rin ng ganyan. Ngayon, itong mga nagpagamit naman na to ng mga nagpapanggap na marites, ng mga marines, hindi nila rin nakalain na darating ang time na makakausuhan yung mga nag-handler sa kanila ng mga handler nilang mga bukok din na sila mismo ang gumawa ng katangahan at katarantaduhan para sila makasuhan. Imagine naman, si Marcoleta. Imaginein mo bakit pa siya nasa kulungan ngayon. Eh, galing sa bunganga niya eh. Abogado yun ah. O, ito naman si Defensor. Bakit siya may kaso ngayon at nakakulong? Eh, gumagawa ng mga illegal eh. O, eh, ang iingay nila, lumalaban sila sa gobyerno, imbis na hindi. Parang kay Alan Peter, di ba? Aminado naman si Lacson na ang iingay kasi, lumalaban sa gobyerno, ayan, di napag-iinitan. In fairness naman sa gobyernong to, nagustuhan ko naman kasi kahit pinagkakasuhan nila, eh yung mga obvious na mga kumakalaban sa gobyerno, at least hindi gawa-gawang kaso. Hindi walang tanim kaso, di ba? Hindi inventong kaso katulad nung nakaraan. Obvious na talagang ginawa ng mga inventong kaso yung mga pinagkakasuhan nila at pinakulong. Balik tayo dito sa O ngayon, yun nga, napanood ko kanina yung press briefing ni Ombudsman, naninindigan talaga siya. Nung dun sa SONA, talagang sinabi talaga ni Presidente na nalulungkot siya dahil makakasuhan nga yung pinsan niya, kailangan na gawing tama. Akala ko yun drama lang. Parang may feeling ako na, drama lang to kasi anong sasabihin niya sa SONA after 1 year na, anong ibabalita niya after 1 year ng mga pag-iimbestigang ginawa. Tapos parang nga maraming sumisigaw na hindi pa rin nakakasuhan si Romualdez. So, yun, sinabi niya yun. Pero nung narinig ko kanina si Ombudsman, talagang probably hindi rin siguro talaga drama. Kasi nga pinaninindigan niya na yung affidavit na naglalaglag kay Romualdez, affidavit ng mga marites. At saka may binunyag siya. Well, yun, sinabi niya na ang nasa likod naman nitong pagre-recant ng mga marites na to, ng mga Maleta Boys na to, is si Romualdez. Kasi nga naman, nag-recant sila, pero talagang ni-recant din nila at binawi rin nila talaga na hindi totoo ang mga sinabi namin kay Romualdez at kay Presidente, yan
Ako naman, ako naniniwala talaga ako na meron ding kasalanan talaga si Romualdez. Pero ang tanging maglalaglag sa kanya, walang iba si Saldico. Hindi ko lang maintindihan bakit hindi nila mapauwi si Saldico kung gusto talaga nilang idiin o maparusahan yan si Romualdez. 'Di ba? I don't know. Yun. So, ganun. So, ngayon, ang humahawak naman ngayon dito sa mga nag-recant na to, partido naman ni Romualdez. O, yun nga, sabi nga ni Ombudsman kanina, lalabanan nila yan. At yung nagbibintangan na may puwersa daw na magpapirma sa kanila ng affidavit sa Ombudsman, parang ang sinasabi ni Ombudsman Rimulya, parang may mga abogado doon na ganun, parang yung nagpe-play dirty, yun ang tawag niya kanina, nagpe-playing dirty. Pero siyempre, talagang ilalabas na rin or iimbestigahan nila sino yung mga abogadong yan. Na, yan sinasabi ng mga marites kung sino yung nagpupuwersa sa kanila. Pero yun nga, dinidinay niya, walang kinalaman kami. Especially nga kay Remulyang ombudsman na part na never nilang ginawa ang pagpupuwersang pagpipirma. Basta ang pinapirmahan lang nila, ang pinirmahan lang nila, ang affidavit na hawak ng ombudsman, yung unang affidavit na ipinasa sa kanila na, yun nga, yun nga yung nagsasabi na may kasalanan ito si Romualdez. So, paninindigan daw nila yun. Ilalaban nila. Let's see kung saan makakarating. Ito naman itong mga nag-recant na to. Total, nagre-recant na rin naman na sila, umami na sila na talagang nagpagamit sila dun sa mga gumamit sa kanila dahil sa pera. Magsabi na sila ng totoo. Alam mo yun, yung magre-recant ka nila, hindi totoo na sabihin mo. Wag mo nang haluan ng iba pang ng imbento, iba pang kasinungalingan kasi darating sa ulit ang time na, diba, babawiin mo na naman yan ulit. Alam mo yun, yung ganun. Ay, nako. So, abangan natin ang kabanata nitong kung saan mapupunta. Pero, yun nga, sinasabi na ako, ang opinion ko rin, kasi sinasabi, tutuloy pa ba na maparusahan sila o kasuhan sila? Ako, dapat talaga sila maparusahan. Mapapanagot sa mga pinaggagawa nilang kasinungalingan, di ba? Dahil kasi pag hindi sila napanagot, gagawin ulit yan eh. May gagawin, uulitin yan dahil lang sa pera. Kaya lang, yung idol natin na si Sir Trillanes, parang ipinauurong niya na yata yung demanda niya dito sa mga to. Mabait lang siguro talaga siya. Wala tayong magagawa. Mabait siya. Yun, parang inaano niya kasi dahil naiintindihan niya na dahil lang walang trabaho, gipit sa pera, kaya pinatos nila yung gano'n na maggawa ng mga statement sa mga politiko. Yun na yung mga version ngayon ng mga nagre-recant na ang version nila ngayon na nagawa nila yon dahil yun nga, bukod sa pangakong bayad ng mga ito ni Balikod at ni Depensor, makakakuha pa sila ng pera dun sa mga minimension nilang pangalan. Akala nila magbabayad para hindi sila siraan, ganun. Nagkamali sila. Mga nag-imbis na bayaran sila, idinimanda sila. Kaya katakot-takot na demanda, kaso ang kaharapin nila, di ba? Maswerte at mabait si Trillanes, mababawasan sila ng kaso dahil inuurong nga. Aabangan natin ang mga ganyang kwento. Sarap sana kung live para makakabasa ako ng comment tapos makakapag talk and answer tayo sa mga opinion nyo rin, marinig ko rin ang mga opinion nyo. Alam mo sa totoo lang, yun, ganoon, parang, yun na nga yung sinabi ko nung isang araw, na parang, nagsasalita na kasi ako mag-isa. Kasi yung mga, alam mo yun, yung mga opinion mo, gusto mong ilabas, tapos, wala kang makausap, ganoon. Kaya, kung meron ka mga
gustong makausap, hindi naman sila ano sa mga, hindi naman sila ano sa politiko. Katulad mo, yung gano'n. Ito lang libangan ko eh. Yung maging update eh. Pero yun nga, dapat updated ka talaga para naiintindihan mo lahat. Kasi kung hindi ka rin updated, tapos ang mga pinapakinggan mo pa o pinapanood, mga vlogger na, alam mo yun, mga eng-eng na vlogger. Yung wala ka matututunan na vlogger, yung alam mo naman, alam mo naman ang fake news o walang sense yung mga sinasabi nila. Wala ka rin matututunan. Kaya dapat kung makukuha ka man ng mga opinion din ng iba sa mga vloggers, pipiliin mo yung mga vloggers na may sense ang mga ano, ang mga content, ang mga sinasabi, hindi fake news. You know what I mean? Yun yung magagano. So, sige, sa susunod ulit, pag-usapan natin mga iba-ibang issue. Sundan natin ang mga kabanata. Diba sabi nga, iba ang may alam. Para hindi ka matawag na bobo. Sakit nun, no? Okay, bye! See you next time.